Ano nga ba yung complex crime? Meron dalawa yan. Yung isa, yung tinatawag nating compound crime. Ang ibig sabihin ng compound crime, when a single act constitutes two or more grave or less grave felonies. Ididiin ko grave or less grave felonies. Gusto kong tandaan nyo na hindi pwede yung light felonies. Okay? Grave or less grave. Yung isa naman, yung tinatawag na complex crime proper. Ano ibig sabihin nun? An offense is a necessary means to commit the other. Example ng compound crime, punta muna tayo doon sa compound crime. Juan shot his teacher while teaching. Isn't he performing his official duty? Okay. The victim died instantly. So, sa nangyari na yon, since Juan attack a person in authority while engaged in the performance of official duty, he committed direct assault. Malinaw? Yes, sir. Ngayon, he also killed the victim. Therefore, he is liable for homicide or murder kung mayroong qualifying circumstance, di ba? Dahil dyan, a single act of Juan, which is yung pagbaril sa teacher, constitutes two crimes, di ba? So, murder, a grave felony, and direct assault, a less grave felony. Ngayon, pasok ito sa compound crime. Kaya dapat makonvict siya ng direct assault with homicide or murder kung meron niyang qualifying circumstance, di ba? Okay. Paano kung halimbawa, paano kung hindi napatay? Slight physical injury lang. Hindi pwede complex. 'Di ba? Kasi light felony lang 'yun. Again, biniin ko hindi pwedeng i-complex yung light felonies. So ang mangyayari, separate crime siya of direct assault and slight physical injury. Punta tayo sa complex crime proper. An offense is a necessary means to commit the other. Kapag ang falsification of public or commercial document is a necessary means siya to commit estafa, pinalsify mo yung papel para maloko mo yung biktima na sa'yo yung property at bigyan kanya ng pera. Complex crime proper yun. Bakit? Kasi yung falsification ng dokumento, ng public document, ay necessary means to commit estafa. Kaya ang magiging kaso niya, estafa through falsification of public document o kaya commercial document, kung ano pa man. Kasi yun yung paraan mo para magawa mo yung estafa, yung pag-falsify ng document. Kaya ang nangyari, sa example natin kanina, direct assault with homicide or murder. Pero kung slight physical injury, hindi pwede, hiwalay. Kaya with siya, kasi magkakambal. Ngayon, yung isa kasi through. Yung complex crime proper, through siya kasi daan. Yun yung daan. Yun yung daan para makumit mo yung isa. Through di ba? Kaya ang sabi doon, ang kaso dito, estafa through falsification of public document. For example, ikaw niloko mo ko, sabi mo, sa'yo itong house and lot na to, ito yung titulo sa akin, pero yung totoo, yung titulo, pinalsify mo lang. Di ba? Para bigyan kita ng pera. Sabi mo, pautang naman ako, ito yung property ko. O anong kaso? Estafa through, yung daan niya? Through falsification of public documents. Okay? Malinaw ba? Yes, sir. So, sa complex crime proper, ang tandaan nyo lang, yun yung daan para makumit mong itong isa. Sa compound naman, a single act constitutes two or more grave or less grave felonies. Pag special complex crime naman, ang rito, two or more crimes siya, pero the law fixes it on specific penalty. Sa special complex crime, huwag kayong malito, ang lang dyan, mayroon nang nakalagay sa libro. Special sila. Halimbawa sa kidnapping, nakalagay sa last paragraph, kapag ka namatay yung victim sa kidnapping, o kaya ni-rape, magkwa-qualify siya. Mas tataas ang penalty. Kaya nilalagay nila na kidnapping with rape. Okay? O kaya kidnapping with homicide. Okay? Kasi, ang sabi ng batas, pag may namatay o kaya may ni-rape, mas mataas ang
penalty. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nagiging special complex siya. Ngayon, yung isa pang special complex crime, robbery with homicide. Ang sabi sa Article 294, pag may namatay daw, pag may homicide daw, by reason or on occasion of robbery, special complex crime na siya. Ang penalty ng robbery, hindi siya reclusion perpetua. Ngayon, pag may namatay, reclusion perpetua na siya, kaya robbery with homicide na siya. Rape with homicide, yeah. Sa rape kasi, pag may namatay, o kaya, mayroong naging insane siya. 'Di ba? Insanity, permanent disability, o kaya mutilation. Pag nangyari 'yon sa rape, magkwa-qualify siya. Ibig sabihin, magiging special complex crime siya ng rape with homicide. Hindi nyo naiisipin yung complex and compound crime, iba 'yon. Intindihin nyo na lang yung complex and compound crime, naintindihan nyo na siya. Pero yung special complex crime, nakalagay mismo siya sa libro kung ano yung penalty niya. Specific penalty nakalagay. Kagaya ng robbery with homicide, nakalagay na doon. Ang kaso pag robbery with homicide, reclusion, 'di ba? Robbery with rape, reclusion, 'di ba? I-familiarize niyo lang kung ano yung merong special complex crime. Ako ginawa ko noon, nilista ko na eh. Yung destructive arson, meron siya pag namatay, may special complex siya. Kapag ka arson